Everything begins in love. Love will never say blind. Hindi natin pwedeng masabing ang pag-ibig ay bulag. Kasi pag sinabi mong ang pag-ibig ay bulag, you cannot see the real essence of love. Kaya nga pwede mong sabihin, love is full of mystery. Bakit? Ang pagmamahal ay punong-puno ng misteryo. Ganon kay buti ang Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ay isang misteryo. Kaya nga kung babalikan natin ang ating unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, pinapairal sa atin ng Panginoon yung pagmamahal saan? Sa ating kapwa. Always remember, no? You cannot define the word to say, I love you without you. Diba? Kasi pag sinabi mong I love, is yung incomplete sentence. Diba? Kaya nga ang pag-ibig, laging itong may patutunguhan. Kasi pag sinabi mong I love, this called it the selfish love. Pang sarili lang. Kaya nga ang pagmamahal, laging ito merong patutunguhan. Kaya nga I love you eh. Pero ngayon, ang I love you, ginagawa lang natin minsan isang kabalintunaan ng kasinungalingan. Nagmamahal tayo minsan, bakit? Tatanungin mo, dahil gwapo, lalo sa mga kabataan. Bakit mo siya minamahal? Kasi gwapo. Dahil maganda. Dahil matalino. Dahil maganda, maputi. Ang laging tinitignan ng tao, pag siya'y magmamahal, ay yung external beauty. He cannot see the inside beauty of the person. The love, you must be to share and to see na kung saan hindi lang dapat sa isa, kundi para sa lahat. Love your God and love your neighbor. Tunay nga ba tayo nagmamahal sa Diyos? Kailan ba natin minamahal ang Diyos? Kapag tayo minsan walang-wala na eh. Sasabihin natin, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buo mong pagkatao, ng buo mong pag-iisip, ng buo mong kaluluwa. Ibig sabihin, ang pagmamahal sa Diyos, hindi porsyon, kundi buong pagkatao mo. Kaya nga minsan nagmamahal tayo, kinikilala lang natin ng Diyos kapag walang-wala na tayo. Kapag may dumagok na sa buhay natin, doon tayo muling nagbabalik sa Diyos. Kung gaano mo minamahal ang sarili mo, kung gaano mo iginagalang ang pagkatao mo, you must be respect the other people. Kasi ito yung tunay na pagmamahal eh. Kasi ang mamahalin lang natin kung sino lang yung kakilala natin. Mamahalin lang natin kung sino yung alam natin, tatakbuhan natin. Pero hindi eh. Si Jesus ba? Pinili niya ang mamahalin niya? Hindi. Nung iniyalay niya ba ang kanyang sarili, sinabi niya ang pag-aalay ko ng sarili para lang sa iyo. Hindi. He offered Himself for all of us, to save us. Kaya nga remember, again, my dear brothers and sisters, sinabi ni Jesus, I love you. Hindi niya sinabing, I love only myself. Ang pagmamahal ni Jesus ay binabahagi sa atin. Siya na nag-alay ng kanyang sarili sa krus. Kaya nga mga kapatid, sa buhay Kristiyano, lagi nating alalahanin ang bilin sa atin ni Jesus. I always remember, hindi sapat na kabisado mo ang 10 utos ng Diyos kung wala itong pagsasabuhay. Just try to look yourself. Tandaan mo, ikaw din ay umaasa ng biyaya at pagmamahal ng Diyos. Huwag mo isasalang-alang ang kapangyarihan na panandalian ng ibinibigay lamang sa iyo. Matakot ka sa bagay na pagdating ng iyong kamatayan, hindi mo alam kung saan ka tutungo. Kaya nga, my dear friends, in today's celebration, always remember, we need love. Ang salitang I love you, huwag nawa natin gawing isang kasinungalingan. Ang salitang I love you, hindi masasabing ang taong nagmamahal kung walang kasamang paggawa. Kaya nga sa mga kabataang marurupok, sabi nga, huwag ka magpasilaw, sasabihin sa iyo ng iyong minamahal, mahal kita ng walang kasamang paggawa. Kasi after all these years, makuha ang pagmamahal mo, tandaan mo, baka iwanan ka lang niyan ng mag-isa. Pero tandaan mo, meron isang taong tunay na nagmamahal sa atin. Kailanman, kahit tayo'y lumayo, hindi siya lumalayo sa atin. Walang iba, kundi si Jesus.
Kaya nga sabi sa atin ni Jesus, everything all begins in love. Amen.